Okay, muna tayo kay press. Change oil. Dapat last week pa eh, kaso kuno lang tayo sa oras. Actually wala naman tayong ginawa, tutulog lang. Hindi nag-uulan, kaya pala hindi ako natuloy. Yung pala yung dahilan nun, hindi pala tamad. So mag-iba yung angulo natin. Iba yung helmet ko, ginamit ko itong lumang HJC. Itong 8i10 natin, hindi kita eh, pero maganda to. Ka-level niya yung LS2 natin na teko 4K lang, pero so kasi ito 6K, tapos hindi pa siya tawag ito, dual visor. Pero maganda yung wind noise ito eh. Halos magkapareha sila, pero mas maganda to ng konti. Tsaka may napanood ako, sino pinapanood ko nun? Basta, nagtitinda ng helmet. Para siyang Repsila. Pero hindi Repsila yun eh. Diba parang si Repsila nagre-review ng mga helmet, ganun. Nagko-content. Itong napanood ko, Amerikano content, parang sinabi niya wala siyang tiwala sa sa mga dual visor. Tapos pinakita niya, parang may point nga naman talaga siya, kasi pag tinignan mo yung may dual visor tapos yung wala, makikita mo yung foam dito sa noo, parang mas makapal siya, tapos mas solid kasi nga walang dual visor doon, walang mechanism. Tapos sabi niya parang may kakaibigan siyang kakilala niya na nauntog, ibig sabihin na aksidente, di ba? Nagkaroon ng damage yung part na yun kasi nga hindi solid, kasi nga may sun shield sa loob, di ba? Pero hindi ako na nagigets ko siya, sabi niya, pero hindi ako na convince kasi may certification yan eh, tinatest, di ba? Lalo na yung ECE ano nga yun, 2206, yun ba yun? Para nagsaslalom dito, ang daming sa parking. yan kasi di ba certification naman, pero may point siguro kung real life, kunyari tumba ka, tumama tong bunbunan, pero kung sakali man lumipad ka, unang tumama yung bunbunan, siguro may factor din yan, pero minimal lang. Pero pagdating kasi sa helmet, lahat ng makukuha mo na advantage, lalo pagdating sa aksidente, para sa akin kahit na konting diferensya lang, parang importante yun. Pero hindi naman, pero kagaya nga sabi ko, na-test naman yung mga helmet na may dual visor, kahit nga yung modular, di ba? Parang nasway ako ng konti, pero hindi eh. Hindi pa din. Pero may point siya, may point yun. Paano pag maaraw, di ba? Kagaya sa atin, napasok tayo, pag maaga tayo, alas 3, ang taas pa ng araw, mahirapan tayo. Tayo ka naman yung nakasalamin sa loob. Kasi bumili ako ng shades dati, pangit yung nabili ko, yung photochromic ba yung tawag dun, basta yung tama yung kulay niya pagka tumingin ka sa araw. Parang siya, yung nilalagay na lens sa camera, gumaganda yung kulay, nawawala yung glare. Pero pag naka-helmet, pangit nakikita ko yung imperfection nung hindi imperfection, pagka walang salamin, malinaw yung lens ko eh. Pero pag meron yung parang may rainbow, ang hirap. Tapos pag tumitingin ako sa dash, parang malabo. Hindi ba malabo? Parang may mga kulay-kulay, parang nagkaka-rainbow nga. Nakakailang, pero maganda sana siya sa mata kung hindi ka nagmamotor, or kung walang shield yung helmet mo, maganda yun. Pero kasi hindi naman safe yun pag natalsikan ng bato, kasi yung kung shockproof, parang ganun. May mga ganong shades, di ba?
Kaya nga, puti yung nasa unahan natin. Nasisilaw ako. Noong oras na, 5:30 na. Pero papalinis pala muna tayo kasi sobrang dumi ng motor. Tanghali na ako nagising, tapos tinamad na ako maglinis. Palinis na lang natin para hindi masyado na madumihan sila press pag pag gagawa ng motor natin. Hindi ko alam, katatapos ko lang kumain, katatapos ko lang mag-lunch kasi late kami nag-lunch. Ako gutom na naman ako, hindi naman ako kumain ng matamis. Visit yan. Hindi to yung gutom na yung bunganga mo lang nagugutom eh. Gutom to nung ano eh, yung tiyan mo talaga nagsasabi na gugutom ka. Saan yung car wash dito? Wala na. Saan ba nagpapa-car wash dito? Ba't parang nawala na? Mali, saan ba yun? Parang hindi yata dito yun eh. Ba yan? Hindi tayo nakapagpa-car wash. Bandaron pa yata. Nagpasan na yata natin, sayang. Okay doon kasi may ano eh, may pares. Ay hindi, may tapsilog nakatabi. Gutom pa naman ako, sayang. Alam tayong car wash dito, sana meron. Dapat yata sa bandang kanan tayo para makita natin yung ano, kung may car wash. Sobrang dumi kasi. Hindi tayo nakapaglinis eh, tamad na eh. Mukhang walang car wash dito. Kaya na, ito na tayo liliko eh. Ups. Arlie. Wala ka na. Tag ka na lang yan. Alam mo no? Ayaw. Pap, salamat. Tutukan mo ng sir. Posing. Ganon pa rin consistent. 81. Consistent yung sa init niya, 81. Okay yung init niya. Pap, salamat. Oh, ingat. Early. Okay, galing natin kay Press 10, mag-alas 11 na. 10:30 yan, advance lang yan. Paano tayo? Change oil. Pakwentuhan, shot. Pero normal naman tayo, hindi kagaya nung nakaraan nag-inom tayo. Hindi ko na binidyo kasi change oil lang naman. Hindi naman tayo nag-full PMS. Pero syempre dahan-dahan pa din. May big bike. Ano kaya yun? Sabi ko kay Press, ako, car wash pagka tapos magpa-PMS. Yan, napakwentuhan eh. So open ka na lang tayo dadaan. Saan yung car wash dito? Ayun, na-enjoy ko yung mga kwentuhan. Minsan talaga yung ano eh, pag pumunta ka kay Press, hindi yung PMS yung ano eh, yung pinaka ano eh, highlight. Highlight yung ano eh, syempre ka-grupo, yung camaraderie. Syempre kwentuhan. Ayun nga, yung sasabi ko, sa tingin ko doon mo masasabi na
okay yung mekaniko mo pagka ganun. Kasi syempre sa atin okay na okay kasi yung mekaniko natin yun din yung presidente natin sa grupo. Pero kung halimbawa hindi, kung nag-i-stay ka doon ng ano, ng hindi lang dahil dun sa service,